What's up guys? Ako nga pala si Dan at welcome sa channel ko. Today, samahan nyo akong i-unbox itong Tecno Pova 5 Pro 5G. At i-share ko sa inyo yung first impressions ko. Kaya kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo ito. So ayun guys, last month lang sinubukan po natin yung Tecno Pova 5 and ngayon nirelease na po yung Pro version nito. Marami rin namang upgrade dito sa phone na ito like yung chipset niya, front camera, charging speed at design. Kaya i-check natin yun mamaya. Available na nga pala ito guys sa Shopee at Lazada with introduction price na 9,999 pesos. Pero ang orig price po nito is 10,999 kaya bili na kayo habang may discount pa. Yung box nga pala nito guys ay pa-triangle rin or para siyang Toblerone and same pa rin naman yung unboxing experience. Included nga pala sa box niya yung Tecno Pova 5 Pro 5G natin, Free Fire stickers and voucher, documentations, jelly case, SIM ejector pin, wired earphones, USB Type-C cable, and syempre yung 68 watts power brick niya. Kung makikita nyo naman guys, mecha design pa rin po siya at sobrang astig talaga ng itsura nito. Medyo hawig pa rin po siya dun sa Tecno Pova 5 pero meron po itong backlight sa likod niya guys. At ang tawag nga pala nila sa design nito is Turbo Light Mecha Design. For me, kakaiba at siguro useful din yung backlight niya for some scenarios. Pwede kasing umilaw ito pag meron kayong incoming call, notification, sa startup, pag nakikinig kayo ng music, pag naglalaro kayo, and kapag below 20% na lang yung battery life ng phone nyo. Yun nga lang, mas mahalata siguro yung ilaw nito kung yung Dark Illusion na colorway yung bibilin nyo dahil meron po itong 2 available colorways. Ito po yung Dark Illusion at Silver Fantasy. And ito pong nasa atin is yung Silver Fantasy. Ang di ko lang nagustuhan sa design niya is glossy pa rin po siya or parang glass yung likod niya katulad nung Tecno Pova 5. Kaya naman sobrang fingerprint at smudge magnet din niya. Then para naman sa input and output nitong phone na ito, makikita po natin sa left side niya yung dedicated SIM tray niya. While nasa right naman po yung volume rockers at power button / fingerprint scanner niya. Nasa taas naman po yung secondary speaker niya at makikita natin sa baba yung 3.5mm audio jack, microphone, USB Type-C port at yung main stereo speaker niya. Sa harap naman nitong phone na ito is yung 6.78-inch IPS LCD screen niya na may Full HD Plus resolution. And supported nga pala nito ang 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, and up to 580 nits max brightness. So far, goods naman po yung display niya. High quality naman at wala naman po akong na-encounter na issue sa 120Hz refresh rate niya. Di katulad dun sa Pova 5. Same pa nga rin pala yung rear camera setup nito guys. It is still consists of 50 megapixel main shooter and AI lens. While sa harap naman po, instead of 8 megapixel, 16 megapixel na po yung selfie camera niya. Then para naman po sa hardware, ang chipset po na ginamit dito is yung 6nm MediaTek Dimensity 6080. Kaya itong phone po na ito is 5G ready na. It also comes with 8GB RAM and 256GB of storage at supported niya rin po ang MEMS Fusion. And kaya niya po mag
mag-allocate ng hanggang 8GB virtual RAM. While sa OS naman niya or operating system, it runs the latest HiOS 13 based on Android 13. And titignan at malalaman natin sa full review natin kung maganda ba yung performance ng phone na ito. Sa battery naman, medyo nag-downgrade po yung capacity niya kasi instead of 6,000 mAh battery capacity, 5,000 mAh lang po yung ginamit ni Tecno dito. Pero ang good news po dito guys ay mas mabilis na po siyang i-charge since instead of 45 watts, supported niya na po ang 68 watts ultra charge. And I think yun lang naman para sa video natin today. Abangan nyo yung full review natin dito sa YouTube channel natin at sa balastech.com. Kaya salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pwede nyo naman pindutin yung like at subscribe para mas marami pa tayong video na gawin. Again, ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.